Magandang araw mga kaibigan at sa oras na ito may tabok po akong video sa inyo na isang nagpakilalang Orthodox daw di umano ang gustong makipag-usap sa akin patungkol sa purgatory kasi may ka-chat siyang iba, si Brother Emmanuel, ah, kinukumbinsi niya na imbento daw ng Katoliko ang purgatorio. So, ako naman, aware naman talaga ako na naniniwala ang mga Orthodox na walang purgatorio. Yun ako naman naniniwala. Pero nagpakilala kasi ito siya na na Orthodox daw siya. Pero nang sinilip ko naman ng kanyang account, siya pala ay member ng Giriha Orthodox Indonesia. The Indonesian Orthodox Church. Tapos sa kabila, meron pang Philippine Orthodox Church. May kaugnayan kaya ito doon sa Greek Orthodox, no? So, ngayon, kami nag-usap at ang sabi ko naman sa kay Brother Emmanuel, hindi ko siya didibatihin, magtatanong lang naman ako. Kasi hindi naman na kailangan ng mahaba pa ng oras na debate-debate. Tanong lang naman. Sana ang sagot is responsive. Ngayon, nagkausap kami, narito yung nangyari. Anong klaseng tanong ang gusto mong itanong sa akin? Mga patungkol doon sa ano bro? Doon sa unang Pedro 3:19 hanggang 20 ba yun? 21. Yan. Tatanungin ko siya patungkol doon dahil si Brother Emmanuel kasi tumawag sa akin. Sabi niya may nakikipag-ano daw sa kanya na Orthodox daw. Tapos, nung naano ko naman, na tanong ko naman siya, gusto ko lang tanungin about sa unang Pedro 3:19 hanggang 20. Ano to tanong lang naman. Di naman na kailangan ng debate, tanong lang naman. Pero di naman ako papayag na na ang sagot is hindi responsive sa aking tanong. So, ang nakasulat ito sa talatang ito, kating simulan sa 18, ang sabi ganito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Nakabilanggo. So tinanong ko siya patungkol sa talatang ito at ang kanyang sagot, Ayon sa turo ng mga Orthodox at ayon sa turo ng Church Fathers, ito yung tinatawag na Hades. ayun, sabi niya, ito ay Hades na mundo ng mga patay. So, when you say mundo ng mga patay, edi para ba sementeryo? O Hades, mundo ng mga patay. O tahimik, ano. Pero si Kristo nagpunta doon. At yung nung talatang yun naman, meron pong footnote po yun sa, sa La Sagrada Biblia. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que duró la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Ito yung footnote na nakalagay doon sa La Sagrada Biblia. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, que duró la fabricación del arca, el Padre se entiende por espíritus las almas, el por cárcel, el purgatorio. Kaya naniniwala ako na yun ay purgatorio. Matatawag siyang Hades kasi mundo ng mga patay. Yung purgatorio kasi mundo rin yun ng mga patay, ng mga espiritong nakabilanggo. So, tinanong ko siya sa about doon sa paniniwala niya sa term Hades. Hades, saan yung ebidensya mo na ang Hades ay may mga espiritu nakabilanggo? Saan itinuro ng Katoliko na ang Hades ay may mga espiritong nakabilanggo? Ayan, so
Tinanong ko siya, saang dokumento ng Katoliko mababasa natin na ang Hades ay may mga nakabilanggong espiritu? Akala ko sasagot siya ng CCC 631. Yun ang akala ko. Sasagutin niya ako ng CCC 631. Ito kasi ang mababasa sa CCC 631, no? Jesus descended into the lower part of the earth. He who descended is he who also ascended far above all the heavens. The Apostles' Creed confesses in the same article Christ descend into hell. Itong hell na ito, hindi ito yung impyernong apoy, ha? Hindi ito yung impyernong apoy. Ito yung mundo ng mga espiritu na kung tawagin sa Greek ay Hades. Hades sa Greek. So sa Spanish naman purgatorio kasi may mga nakabilang espiritu eh. Sa English sa Greek dito is sa Greek is Hades. And his resurrection from the dead on the third day, because in his Passover it was precisely out of the depths of the death that he made life spring forth. So, based naman dito, ito yung pinagkuhanan ng ng Easter Vigil o yung Exultet, yung Flammas Eius Lucifer Matutinus Inveniant, ito yung pinagkuhanan. Christ the morning star who came back from the dead. Ito yun sa CCC 631. Ngayon ito naman tayo ngayon sa 63. Scripture calls the abode of the dead, to which the dead Christ went down, hell, Sheol in Hebrew or Hades in Greek. So ito yung yung expect ko na isasagot niya sa akin. Pero ang nangyari, ang sinagot niya sa akin iba. Kasi nag-send siya na may finorward si Brother Emmanuel. At ang finorward ni Brother Emmanuel ay eto, Ignatius of Antioch, letter to the Trallians chapter 9. He truly suffered, for he descended into Hades alone, but he arose accompanied by a multitude. Paliwanag kaugnay ng unang Pedro 3:19. The epistle of Ignatius to the Trallians. So, sabi niya kasi, ito yung kanyang reference, chapter 9. So, ating basahin sa chapter 9, ha? Inano niyo sa chapter 9. 9. Reference to the history of Christ. No. Stop your ears, therefore, when anyone speaks to you at variance with Jesus Christ, who was descended from David and was also of Mary, who was truly born and ate and drank. He was truly persecuted under Pontius Pilate. He was truly crucified and truly died in the sight of beings in heaven and on earth and under the earth. He was truly raised from the dead, his Father quickening him, even as after the same manner his Father will so raise up us who believe in him by Christ Jesus, apart from whom we do not possess the true life. So, ate kayo tuloy kaya sa kaya sa 10, kaya baka nandito sa 10. But if some that are without God, that is the unbelieving, say that he only seemed to suffer, they themselves only seeming to exist, then why am I in bonds? Why do I long to be exposed to the wild beast? Do I therefore die in vain? Am I not then guilty of falsehood against the cross of the Lord? So, wala dito yung sinasabi niya na letter to the Trallians chapter 9. Ewan ko lang kaya kung saan kaya humuhugot ito yung pakilalang Orthodox. Napaka-simple lang naman eh. Kasi ako, mayroon akong dokumento na yung footnote ng unang Pedro 3:19, purgatorio. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé,
que doro la fabricación del arca, el Padre se entiende por espíritus, las almas, y por cárcel, el purgatorio. Tapos, ang nakapagtataka lang dito, sinasabi niya, hindi daw purgatorio. Kasi, ang nabasa niya, Hades. Sa CCC 631, Hades, o 663. Pero, hindi daw yung purgatorio. Kaya ang kinuha niya, yung letter ni Bishop Ignatius of Antioch. Nagulantang ako kasi meron bang sulat si Bishop Ignatius of Antioch na may kinalaman doon? Alam ko wala eh. O tingnan nyo ha. To prove natin ha na may binanggit ba si Bishop Ignatius. Ating basahin yung sinasabi doon sa magisterium. Sabi, did Ignatius of Antioch said that 1 Peter 3:19 to 20 is referring to Hades? Ang sagot, there is no clear evidence in Ignatius of Antioch's extant writings that he explicitly taught that 1 Peter 3:19 to 20 refers to Hades. Oh. Walang sinasabi. Pero yun ang sinabi niya na binanggit daw ni Bishop Ignatius. Actually, kahit na anong ilang beses niyang gamitin yung Hades, hindi yung kasalungat sa purgatorio. Bakit? Yung mga nakabilanggong espiritu sa purgatorio, yun ay mga espiritu ng mga patay ng mga patay. Basahin natin sa Biblia mismo. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So, maliwanag dito ha, na ito ay matatawag din mundo ng mga espiritu. Pero wag mo sabihin dito purgatorio. Kasi may paglilinis na nangyari. Kaya nga may paglilinis. Purge. May paglilinis. Purgatorio. Nakabilanggo. Eh di may mga nakabilanggo dito. Huwag mo sabihin hindi realm ito. Realm nga. Purgatorio sa Spanish. Ngayon, yung nakausap kong yun ay member ng Geriha Orthodox Indonesia. Yun ay si balikan ha. Ito ay si Athanasius Marion Manalo Molina. Ito 'yan. So meron siyang 948 followers. Unworthy priest. Bakit unworthy priest? Natuklasan ko na ito palang Geriha Orthodox Indonesia na itatag lang pala ito noong 1991. Ang nagtatag sa kanya itong si Daniel Biantoro. Daniel Biantoro ang nagpalaganap nitong Geriha Orthodox Indonesia noong 1991. Sa madaling salita, hindi ito original na Orthodox. Ito ay isa sa mga matawag sulpot sa Orthodox o di kaya Protestante ito. Dito ang original na Greek Orthodox. So, nagsimula siya at hindi pa siya formal na itinatag at narehistro ang Geriha Orthodox Indonesia bilang isang organisasyon ng simbahan. So talagang isa lang siyang maliit na samahan, kakasulpot lang, Geriha Orthodox Indonesia. Hindi ito ang original. Kaya pala malakas ang loob na mag-convert dahil hindi pala silang tunay. Okay? So, yun ang ating masasabi sa nangyaring bangayan ko laban dito kay sino to? Si Athanasius Marion Manalo Molina. Okay? So, yun po ang aking
masasabi. Bye-bye!